Para mas maging handa naman ang ating mga kababayan sa epekto ng bagyong Leon, mga LGU pinaalalahanan na gamitin ang Geohazard Map ng Mines and Geosciences Bureau para matukoy ang high-risk areas. Paggamit ng lengguwaheng mas maiintindihan ng publiko, ipinag-utos din ng OCD sa mga lokal na pamahalaan. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Iniutos ng Office of Civil Defense na maging localize at laymanize o mas naiintindihan ng publiko ang mga inilalabas na datos ng pamahalaan kaugnay ng bagyo, lalo't nananatili ngayon ang banta ng Super Typhoon Leon. Ayon sa OCD, kung maaari ay i-translate ito sa local dialect. Sa ganitong paraan ay mas magiging epektibo ang pagbabahagi ng impormasyon na kinakailangan sa tuwing may kalamidad. Hiniling din ng OCD sa Pag-asa na kaagad ipaalam sa OCD ang mga red flag advisories. Hinikayat din ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Geohazard Map ng Mines and Geosciences Bureau para mas makapaghanda tuwing may mga kalamidad. Makikita rito ang mga lugar na maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa at matinding pagbaha kapag may malalakas na buhos ng ulan dulot ng bagyo. May inilabas din na forecast ang NGB sa mga barangay na maaaring maapektuhan kaugnay ng weather forecast ng Pag-asa. Patuloy naman ang pag-update sa Geohazard Map ng MGB. Ngunit mataas pa rin daw ang accuracy nito na maaari pang ma-access ng publiko sa website ng MGB o hindi kaya ay i-search sa internet ang Hazard Hunter PH. Hindi ka naman kailangan maging scientist talaga doon. Kompleto yan. Kaya nga lang, kailangan gamitin talaga ng todo. Lalo na yung mga kasamahan natin sa local government units. We do produce maps po for each municipality per province po. So mas detailed po, mas nakikita po natin yung mga areas na prone po, especially for flooding kapag malapit po tayo sa mga rivers, creeks, ganyan po, drainages, and especially po sa mga sa mountainous areas po kung saan po prone magkaroon ng landslide. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 145 ang bilang ng nasawi dahil sa Bagyong Christine, habang 39 ang nawawala dahil sa Bagyong Christine. Mula sa ulat ni Patrick De Jesus, Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.